I reached 100%. Ang aking load ay 115 watts lang. So makikita dyan ang input ng solar is 00 kasi nag-stop siya ng charging dahil umabot ng 100% na. It usually happen kung mainit buong araw at ang aking solar panels produce at least 220 watts. Pero yung power station, gumamit lang hanggang 220 watts ang kanyang maximum input solar power. Ibig ba sabihin, di ko na kailangan mag-add ng third panel? What if I add an extra battery? What if hindi maaraw? Sasagutin natin yan dito sa video na ito. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Well, ganito pa lang ang itsura ng ating dalawang solar panels. Isa pa lang ang naka-bracket dito, facing south, while ito isa nakalatagan dito sa bubong, facing north. Pero, naka-deliver na ito ng at most 220 watts. Basta maaraw lang. May mga araw na talagang mainit buong araw and my solar panels produce over 200 watts of energy. In this recording, makikita na umabot at least 220 watts ang na-generate ng panel for about 1 minute and 36 seconds. Hindi na lumampas sa 220 watts ang ginamit ng power station, which is the maximum solar input power ng EcoFlow River 3 Plus. Then nag-up and down ang panels to 216 watts for the next minute until it's back to less than 200 watts in the third minute. As a result, I reached 100%. Ang aking load ay 115 watts lang. So makikita dyan ang input ng solar is 00 kasi nag-stop siya ng charging dahil umabot ng 100% na. Kasi konti lang yung aking consumption ngayon. Okay, I need another battery actually. Sayang yung na-produce ng solar ko. mahal ang extra battery nitong EcoFlow River 3 Plus power station, yung EB300 and EB600. Nasa over 10,000 pesos hanggang 15,000 pesos. Paano ko bilhin yung EB600 para aabot more than 800 watt hours ang capacity nitong power station? But for now, kailangan kong malaman kung kailangan ko bang mag-add ng extra panel or i-maximize ko na lang yung bifacial feature ng panels. As shown in my previous videos, each of the 200 watt panels ay hanggang 145 watts lang ang masustain na solar energy. In my present setup with 2 panels, makaabot na to ng at least 220 watts for a few minutes kung talagang mainit ang araw. Most of the time, nasa 150 hanggang 200 watts lang ang dalawang panels. Nakabili ulit ako ng adjustable bracket para sa pangalawang panel. Tingnan natin ang performance ng dalawang panels na ngayon ay pantay na. Pareho na silang naka-adjustable bracket and both are facing south direction. I also made a little adjustments. Binaba ko ng kunti ang panel kasi na-notice ko pag mga alas 4 na ng hapon, medyo mababa ang araw, mataas yan. So kaya binaba ko ng kunti para at least ma-maximize natin ang araw kahit papuntang sunset na. Nagsimula tayo maglagay ng isang panel lang 4 months ago at nakalatag lang flat sa bubong. Doon nakaabot ng 160 watts ang na-harvest natin, but its sustained power ay nasa 125 watts lang for an hour mula 1 p.m. hanggang 2 p.m. Nang nilagay natin sa adjustable bracket ang panel, nagkaroon ng sustained power of about 145 watts for 3 hours from 10 a.m. to 1 p.m. At ito na yung comparison natin sa dalawang graphs, which was our basis for buying another adjustable bracket para sa pangalawang panel. At ito na ang resulta for both
panels na pawang naka-adjustable brackets na. It looks amazing. It started slow at 0 when it's already 6 in the morning kasi partly cloudy kaninang maaga. By 7 a.m., nagsimula na tayong gumamit ng power station using battery only while naka-charge tulad nito, which is already at more than 60 watts or 63 watts to be exact. By 7:30 a.m., umabot na yan sobra ng 100 watts. Unti-unting umangat ito starting at 30 watts at 6:30 a.m. Then by 9 a.m., 8 to 9 a.m., biglang ang kanyang pag-angat, umabot na siya ng 200 watts. This is a big leap kasi during the time na isang panel pa lang ang merong adjustable bracket, nakakuha lang tayo ng 200 watts between 10 a.m. and 1 p.m. Dahil nag 100% na ang ating battery by 9 a.m., huminto na ang charging via solar while meron lang tayong load na a little over 100 watts. Nag-on and off ang charging, mag-off pag abot ng 100% ang baterya at mag-on ulit pag nasa 97% na lang. By 10 a.m., halos umabot na to sa 220 watts. Kung ikumpara natin sa dating setup, ang 220 watts ay between 12 noon at 1 p.m. Ito ang mas maaga natin nakuha, ang 220 watts around 10:10 ng umaga. And this continues for the next 3 hours and a half mula 10 a.m. hanggang 1:30 ng hapon. Only briefly interrupted from time to time when the battery capacity reaches 100%. Hanggang 220 watts lang ang ginamit ng River Tree Plus Power Station kahit sobra pa sa 220 watts ang na-generate nating panels. Kaya this portion ng graph ay nag-plateau. But actually, ang ating power generation sumubra pa dito. But ang ginamit na power station dito lang hanggang 100 o hanggang 220 watts lang. By 2 p.m., nasa 200 watt level pa rin ang na-generate ng power. Then simula 3 p.m., unti-unting bumaba na ang na-harvest ng panel under 200 watts na to. 182 by 3 p.m. Then by 3:30 umabot siya ng 140. By 4 p.m. nasa 100 watts level pa rin at 106 watts. And let me clarify sa graph natin, itong bago na red line ay dalawa na ang panels dito on both adjustable brackets, while itong dalawang lines ay isang panel lang. Dati nakalatag lang sa bubong itong green at ang pangalawa, itong blue, ay nasa bracket na ang panel. Di ko nakunan ng record yung dalawa na ang panels na ginamit natin, pero isa pa lang ang nasa bracket. But as far as I remember, pagdating ng 10 a.m., nakaabot din yun ng over 200 watts. Pagdating ng 4 p.m., nasa 75 watts lang siya. Ito, nasa over 100 pa rin. Hanggang 5 p.m. lang ang ating paggamit ng ating power station. As of now, meron na siyang 57% state of charge ang baterya niya, while nagcha-charge pa rin ito sa solar panel at 15 watts. Yung load natin ay nasa more than 140 watts kasi umandar yung exhaust fan ko. Then, by 5:05, nakaprogram yung ating smart socket kung saan nakasaksak itong ating power station upang ma-charge itong ating power station using the grid.
So, yung baterya natin ay ita-charge natin via the grid upang masiguro na pagdating ng gabi, may 85% state of charge na siya. May reserve tayo. In kaso may power outage, may magamit tayo na power station na punong-puno. Not exactly puno at 85%. Yun. Tumunog na. Nag-transfer ang ating system to the power grid. Then, nakita nyo, nag-off na rin dito ang ating AC outlet ng power station. So, hindi na to ginamit ang ating power station but it continues charging from the solar panel. Nasa 17 watts siya ngayon at 56% state of charge. By 5:05, mag-charge na rin yung AC niya, sabay siya kung meron pa dito sa solar panel. Kahit 5:30 na ng hapon, may kunti pa rin na-charge ng 5 watts mula sa ating solar panels. Yung dati tayong setup, pag abot ng 5 p.m., lampas ng konti, wala na siya, zero na talaga. But here, even at 5:30, may kunti pang na-generate at about 5 watts. Balikan natin yung ating tanungan sa beginning ng ating video. Una, itong ating present setup ngayon ay nakaproduce na ng over 220 watts ng solar energy. Pero ang nagamit lang ng ating power station ay hanggang 220 watts lang kasi ito yung maximum input solar niya. Now, medyo may nasayang doon na solar energy. Secondly, ang ating power station ay umabot din ng 100% yung battery capacity niya mula 9 o'clock ng umaga hanggang 3:30 ng hapon. So, meron ding nasayang na solar energy doon. And probably, ang solusyon doon ay mag-add tayo ng extra battery. Pangalawang tanong, kailangan pa ba natin ng extra panel o yung third panel? Pwede ang third panel kung meron tayong extra battery. Kasi yung extra solar energy na ma-generate natin using the third panel, pwede natin malagay doon sa extra battery. And also, yung mga hours na mababa sa 200 watts, pwede natin maangat yon using the third panel. Hindi naman tayo lalampas sa ratings ng ating power station kahit i-series natin ang connection ng third panel kasi ang ating power station ay hanggang 51 volts. Okay? As I explained in my previous video. Kaso lang, mahal yung ating panel at saka bibili rin tayo ng bracket. So in the meantime, na maghanap pa tayo ng pera, pambili ng solar panel, ng third panel, pwede natin pinturahan ang ilalim nitong ating solar panels, ang kang bubong dito, under the panels, para ma-benefit natin yung bifacial feature ng panel. Sabi nila, 25% ang madagdag using the backside ng ating bifacial panel. So 25 watts, that's 50 watts additional. So yun ang gagawin natin in the near future or in the coming days. In the meantime, kung meron kayong mga katanungan or suggestions or ideas, please pakilagay dyan sa comment section. Salamat, bye!